Medyo hindi na maganda ang tumbong ng bunganga nitong mga tulfo ha. Mga tulfo dito sa Senado. Napakatahimik nila, parang wala silang pakialam. Siguro dahil hindi ito away mag-asawa, gusto nila yung away mag-asawa, away Senado. Nung napuna sila, hindi naman maganda ang lumalabas sa bunganga. Isipin mo parang sinasabi nila na dapat pinatay nyo na lang yung NBI kaysa nag-warning shot po kayo. Tingnan po natin. Po ng NBI na command responsibility po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung nangyari. What are your thoughts on this? Well, kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ito, kita mo. Dito pa lang nakikita natin na ang teamwork ng executive, di ba? Yung team ni Bongbong Marcos, alam naman natin, mali. Pero kita mo, mali na nga sila, may teamwork pa sila. Tingnan mo. Una, mali yung ginawa ng NBI, pinagtanggol ng ombudsman. Tapos, sabi mag-iimbestiga yung DILG, kinampihan naman yung NBI. Yung presidente, nilabag nung NBI kasi pinaalis na sila doon. Pero, lumalabas na ito ay utos ni Bongbong Marcos. So nagkampi-kampihan sila. Tapos ito namang kila Claire, kumampi rin. In short, 'di ba, kahit alam natin na pinaglololoko tayo, alam natin na ang gusto talaga nila ay hulihin si Bato kahit sinong mamatay. Kahit alam natin na illegal yung ginagawa ba't sila susugod at umatake sila diyan sa lugar ng Senado, nagkampi-kampi. Kasi may separation of branches eh. Ang purpose ng separation of branches para may check and balance. Ang problema sa Kamara, which is legislative, at kalahati ng senador, which is legislative, kampi pa sa executive. So ang nangyayari po sa atin, nawawala yung check and balance. Nauiintindihan po natin. Ang talagang takbuhan na lang natin para magkaroon ng check and balance since nga hawak na ng executive ang legislative. It is very obvious kahit sinong tanungin ninyong abogado, lumalabas ngayon, hawak na sa liig ng executive ang legislative, ang Kamara at saka Senado. Kahit andyan sila Cayetano, pero itong mga kasamahan ni Cayetano, traidor sa institusyon ng Senado. Ang tangi na lang babalanse sa sitwasyon na ito, judicial, yung korte. Ang problema, yung executive ayaw dumaan sa korte. Ito namang legislative, sumasang-ayon din na wag na tayong dumaan sa korte. Sang-ayon din sila sa executive. Paano nila ginagawa yan? Through bayarang media. Kampi-kampihan na. Iilan na lang po, mga katulad naming vloggers, mga member din ng mainstream media, dadalawan na nga lang ang matapang na hindi himod puwet kay Bongbong. Isipin mo to, inatake Senado. Tahimik si Tulfo. Ngayong pinagtanggol ng Sergeant at Arms yung institusyon nyong Senado, sasabihin mo mali na nagbigay siya ng warning shot. Look at the character of this person. Pasensya ha, pero sana hindi naman to sinasabing kampihan mo ang Senado kung mali. Pero alam mo rin tama eh. At kung sa tingin mo talagang mali, for discussion purposes, kahit I don't agree with you, kapag nanatili ka na ng tahimik, you maintain the separation of branches para may check and balance. Hindi ka ginawang senador para sumipsip sa presidente. Ay, nako, dapat talaga nagpadala na lang kayo dyan ng nag-aaway na mag-asawa para medyo accurate yung, alam mo, sa atin lang ha. Sa 2028, palagay ko boboto kayo ng tama. Nagkamali na kayo sa isang Tulfo, nagkamali pa kayo dito kay Erwin Tulfo. Sana wag na kayo magkamali pa na iboto ulit ito si Raffy. Of course, hindi ko kayo mapipilit, diba? Walang pilitan. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung Ayaw niya ng warning shot ha, ulitin natin. Ayaw niya ng warning shot. ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala at may tatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. Okay. So, Diba? Tingnan mo ang pag-uugali nito. Para sa kanya, bawal ang warning shot. Pero, kung sa tingin mo under threat ka, papatayin ka, edi patayin mo na rin. Sa akin, mali po yun. Kasi kung kaya mong takutin sa warning shot, mas maganda. Hindi ka pa nakapatay ng tao. So, parang sinasabi ni Tulfo rito, hindi niya lang madiretso. Edi dapat, Sergeant at Arms, binaril mo na sa utak yung NBI. Kung under threat ka talaga, you have no choice. Barilin mo na siya sa utak, pero wag kang magwa-warning shot. Alam mo, kung ako nasa lugar ng Sergeant at Arms, although, hindi naman po ako pulis, hindi ko alam ang
kanilang rules of engagement. Pero I'd rather na hindi makapatayas. Halimbawa, may road rage. Susugurin ako. May hawak na baseball bat. At sigurado, matapang siya, papaluin ako sa ulo. Pag ako napalo sa ulo, patay din ako. Tama po ba? Road rage. Anong gagawin ko? May baril ako. Ilalabas ko muna yung baril ko. Warning shot. Kasi baka naman matauhan yung may baseball bat. Kaysa naman, may baseball bat siya, tumatakbo na sa papunta sa akin, babariling ko na lang sa ulo. Diba? Hindi. Kung kaya ko ma-preserve yung buhay nun, konsensya ko pa, nababariling ko yun sa ulo. Kasi chances nung pag nakita niya ng may baril ka, nilabas mo agad, yung pagtakbong niya baka mapapreno pa yun. Lalo't nag-warning shot ka. Ito yung iniisip nitong si Tulfo. Mag-ricochet. So, you will not take the chance na mag-ricochet kaysa barilin mo na sa utak at patayin mo. Kasi yun ang sinasabi niya, dapat patayin mo na. Hindi. Kung marunong ka sa baril, alam mo kung saan mo ibibigay yung warning shot. Alam mo kung saan mo i-aim. Kunwari, susugurin ako na, pwede ko naman iputok sa lupa eh. Hindi ko pwedeng sabihin, self-defense, putok ko na sa ulo. Hindi ganon. Diba? Anyway, ito si Tulfo, siguro, karga ng away mag-asawa. Karga ng away politika, since nasa minority siya, so hayaan niya nang masira yung institusyon ng Senado, basta siya, manatiling sip-sip sa minority. So mga DDS, alam na. Medyo hindi na maganda ang tumbong ng bunganga nitong mga Tulfo ha. Mga Tulfo dito sa Senado. Napakatahimik nila, parang wala silang pakialam. Siguro, dahil hindi ito away mag-asawa, gusto nila yung away mag-asawa, away Senado. Nung napuna sila, hindi naman maganda ang lumalabas sa bunganga. Isipin mo, parang sinasabi nila na dapat pinatay nyo na lang yung NBI kaysa nag-warning shot po kayo. Tingnan po natin. Po ng NBI na command responsibility po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung nangyari. What are your thoughts on this? Well, kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning siya, then for me, dapat may command of responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ito, kita mo. Dito pa lang nakikita natin na ang teamwork ng executive, di ba? Yung team ni Bongbong Marcos, alam naman natin, mali. Pero kita mo, mali na nga sila, may teamwork pa sila. Tingnan mo. Una, mali yung ginawa ng NBI, pinagtanggol ng ombudsman. Tapos, sabi mag-iimbestiga yung DILG, kinampihan naman yung NBI. Yung presidente, nilabag nung NBI kasi pinaalis na sila doon. Pero, lumalabas na ito ay utos ni Bongbong Marcos. So, nagkampi-kampihan sila. Tapos, ito namang kila Claire, kumampi rin. In short, di ba, kahit alam natin na pinaglololoko tayo, alam natin na ang gusto talaga nila ay hulihin si Bato, kahit sinong mamatay, kahit alam natin na illegal yung ginagawa, ba't sila susugod at umatake sila diyan sa lugar ng Senado, nagkampi-kampi. Kasi may separation of branches eh. Ang purpose ng separation of branches para may check and balance. Ang problema sa Kamara, which is legislative, at kalahati ng senador, which is legislative, kampi pa sa executive. So ang nangyayari po sa atin, nawawala yung check and balance. Iintindihan po natin, ang talagang takbuhan na lang natin para magkaroon ng check and balance since nga hawak na ng executive ang legislative. It is very obvious, kahit sinong tanungin ninyong abogado, lumalabas ngayon, hawak na sa liig ng executive ang legislative, ang Kamara at saka Senado. Kahit andyan sila Cayetano, pero itong mga kasamahan ni Cayetano, traidor sa institusyon ng Senado. Ang tangi na lang babalanse sa sitwasyon na ito, judicial, yung korte. Ang problema, yung executive ayaw dumaan sa korte. Ito namang legislative, sumasang-ayon din na wag na tayong dumaan sa korte. Sang-ayon din sila sa executive. Paano nila ginagawa yan? Through bayarang media. Kampi-kampihan na. Iilan na lang po, mga katulad naming vloggers, mga member din ng mainstream media, dadalawan na nga lang ang matapang na hindi himod puwet kay Bongbong. Isipin mo to, inatake Senado. Tahimik si Tulfo. Ngayong pinagtanggol ng Sergeant at Arms yung institusyon yung Senado, sasabihin mo mali na nagbigay siya ng warning shot. Look at the character of this person. Pasensya ha, pero sana hindi naman to sinasabing kampihan mo ang Senado kung mali. Pero alam ko, alam mo rin tama eh. At kung sa tingin mo talagang mali, for discussion purposes, kahit I don't agree
agree with you. Kapag nanatili ka na ng tahimik, you maintain the separation of branches para may check and balance. Hindi ka ginawang senador para sumipsip sa presidente. Ay, nako, dapat talaga nagpadala na lang kayo dyan ng nag-aaway na mag-asawa para medyo accurate yung, alam mo, sa atin lang ha. Sa 2028, palagay ko boboto kayo ng tama. Nagkamali na kayo sa isang Tulfo, nagkamali pa kayo dito kay Erwin Tulfo. Sana wag na kayo magkamali pa na iboto ulit ito si Raffy. Of course, hindi ko kayo mapipilit, diba? Walang pilitan. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung Ayaw niya ng warning shot ha, ulitin natin. Ayaw niya ng warning shot. Ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala at may tatamaan. So, dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. Okay. So, Diba? Tingnan mo ang pag-uugali nito. Para sa kanya, bawal ang warning shot. Pero, kung sa tingin mo under threat ka, papatayin ka, edi patayin mo na rin. Sa akin, mali po yun. Kasi kung kaya mong takutin sa warning shot, mas maganda. Hindi ka pa nakapatay ng tao. So, parang sinasabi ni Tulfo rito, hindi niya lang madiretso. Edi dapat, Sergeant at Arms, binaril mo na sa utak yung NBI. Kung under threat ka talaga, you have no choice. Barilin mo na siya sa utak, pero wag kang magwa-warning shot. Alam mo, kung ako nasa lugar ng Sergeant at Arms, although, hindi naman po ako pulis, hindi ko alam ang kanilang rules of engagement. Pero I'd rather na hindi makapatayas. Halimbawa, may road rage. Susugurin ako. May hawak na baseball bat. At sigurado, matapang siya, papaluin ako sa ulo. Pag ako napalo sa ulo, patay din ako. Tama po ba? Road rage. Anong gagawin ko? May baril ako. Ilalabas ko muna yung baril ko. Warning shot. Kasi baka naman matauhan yung may baseball bat. Kaysa naman, may baseball bat siya, tumatakbo na sa papunta sa akin, babariling ko na lang sa ulo. 'Di ba? Hindi. Kung kaya ko ma-preserve yung buhay nun, konsensya ko pa, nababariling ko yun sa ulo. Kasi chances nung pag nakita niya nang may baril ka, nilabas mo agad, yung pagtakbong niya baka mapapreno pa yun. Lalo't nag-warning shot ka. Ito yung iniisip nitong si Tulfo. Mag-ricochet. So, you will not take the chance na mag-ricochet kaysa barilin mo na sa utak at patayin mo. Kasi yun ang sinasabi niya, dapat patayin mo na. Hindi. Kung marunong ka sa baril, alam mo kung saan mo ibibigay yung warning shot. Alam mo kung saan mo i-aim. Kunwari, susugurin ako na, pwede ko na maiputok sa lupa eh. Hindi ko pwedeng sabihin, self-defense, putok ko na sa ulo. Hindi ganon. Di ba? Anyway, ito si Tulfo, siguro, karga ng away mag-asawa. Ay, karga ng away mag-asawa. Karga ng away politika, since nasa minority siya, so hayaan niya nang masira yung institusyon ng Senado, basta siya, manatiling sip-sip sa minority. So mga DDS, alam na.